aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigang isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya.' At ganito naman ang sagot ng kaniyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Wag mo nga akong gambalain. Nakatarangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makabangon upang bigyan kita ng iyong kailangan.' Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubukas para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadeboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang isang makapangyarihang pahayag ni Jesus Nazareno. Winika niya, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubukas para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Naitanong na po ba natin sa ating mga sarili, paano tayo nagiging matiyaga at matapat
sa ating buhay panalangin? Hindi ba tayo agad-agad sumusuko o pinanghihinaan ng loob kung hindi agad-agad dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin at mga pagsusumamo? Minsan po, may isang mag-asawa na nais magkaanak agad pagkatapos nilang ikasal. Nabuntis agad ang asawang babae, ngunit pagkatapos ng 3 buwan ay dinugo ang asawang babae. Hindi sila nawala ng pag-asa, nagdasal at nagdebosyon. Sa 2 taon ng kanilang pagsasama ay nabuntis muli ang babae, ngunit pagsapit ng 2 buwan ay muling dinugo ito. Masakit ito para sa mag-asawa dahil nais na nilang magkaanak, kaya't patuloy silang nanalangin at nagtiwala. Pagkatapos ng 4 na taon, muling nabuntis ang asawang babae, ngunit pagkatapos ng 1 buwan ay dinugong muli ang babae. Mahina marahil ang kapit ng sanggol sa kaniyang sinapupunan. Halos panghinaan na sila ng loob sa 3 pagkakataon. Ngunit hindi pa rin sila tumigil sa kanilang panalangin at pagdedebosyon. Dumating ang 5 taon. Hindi na nabuntis ang babae. Dumating ang 6. Hindi na muling nabuntis ang babae. Halos gumunaw ang kanilang mundo. Halos maubos na ang kanilang pag-asa. Subalit ang mag-asawa ay hindi pa rin tumigil sa kanilang panalangin at pagdedebosyon. Subalit naroroon pa rin ang kanilang pag-asa na balang araw diringgin sila ng Panginoon. Dumating po ang 8 taon ng kanilang pagsasama. Nabuntis ang asawang babae. Iningatan nila ito ng gusto. Ngunit sa 3 buwan ng pagbubuntis ay maagang nagsilang ang babae. Lumabas ang sanggol na premature. Sa pagkakataong ito, hindi sila pinanghinaan ng loob. Patuloy silang dumalangin at isinuko ang lahat sa Diyos. Kaya't ang sanggol ay nabuhay at ito ay naging isang masunuring anak. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tulad na lamang ng mag-asawa, bagamat dumating sa punto ng kanilang buhay na sila ay pinanghihinaan na ng loob, hindi pa rin sila sumuko. Bagamat parang imposible na, nanalig pa rin sila sa Diyos at hindi nagpatalo sa kanilang mga emosyon. Bagamat parang hindi na sila pinakikinggan ng Diyos, patuloy pa rin ang kanilang pagkapit at umasa sa Diyos ng buo nilang puso. Sa bandang huli, pinakinggan sila ng Panginoon at pinagpala, siksik, liglig, at umaapaw pa. Kaya nararapat po tayong maging matiyaga sa ating buhay panalangin. Bakit? Sapagkat ang ating mga panalangin ay ang salamin ng ating pananampalataya. Ang panalangin ang nag-uugnay sa atin sa Diyos. Ang ating mga panalangin ang nagpapatatag sa ating relasyon sa Panginoon. Mga kapatid kay Kristo, kung tayo'y nananalangin ng taimtim, tayo'y umaasa
na ipagkakaloob ang mga kasagutan sa ating mga kahilingan. Tayo'y nagtitiwala na may sagot sa bawat pagsusumamo ng ating mga puso. At sa tuwing tayo'y kumakatok sa pintuan ng Diyos, alam natin na hindi niya tayo pababayaan at tayo'y kanyang pagbubuksan. Kaya nga, ang isang mabisang panalangin ay hindi ang panalangin nakasentro sa ating mga sarili. Hindi ang panalangin ako dapat ang masusunod, kundi ang panalangin na kung saan bukas lagi ang ating puso sa pagtanggap ng mga biyaya ng Panginoon. Isang puso na nagsasabi, naway ang iyong kalooban, Panginoon, ang siyang maghari sa aking buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.